Hariroke, magpapayat ka pag umuwi ka sa Pilipinas, make sure na ang katawan mo sing katawan ni Pia Wurzbach at ni Catriona Gray. Kung hindi ka uwi sa Pilipinas na sexy, putang ina mo, hindi ka namin papaniwalaan. So yun lang mga kababayan, klarong-klaro. Nagpapanik mood ngayon ang inday nila. Nako. Bakit nga ba nagpapanik? According kay Arturo Las Cañas, mga kababayan, si Pusit ang pasimuno ng death squad at ng tukhang-tukhang. Ngayon, si Bato may warrant na inutusan lang. So, nakakapagtaka, kung ang inutusan may warrant, di ba? Paano yung nag-utos? Wala. Hindi, kung ako kay Bato, hindi ako po pwedeng papayag na ako lang ikulong, yung nag-utos sa akin, hindi. Eh di mag-whistleblower na lang ako. Magwi-witness na lang ako. Di ba? Kasi nakakapagtaka. Si Bato na pulis na inuutosan lang na magtukhang, may warrant. Yung nag-utos na magtukhang, wala. Apaka? Nakakapagtaka. O baka bawal lang sabihin. Di ba? Ito ha mga kababayan, ipakita ko sa inyo kay Attorney Cristina Conte. Attorney Cristina Conte ha, confirm ito. Attorney Conte. Bato warrant. Naku, mga kababayan. Ito ha, pakinggan ninyo. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Execute ang Ito. execute ang warrant. Sige, una sa lahat, mukhang ang lalabas, Interpol. Sa Interpol dadaan talaga yung warrant of arrest dahil si Duterte ngayon ay nasa bansa na hindi miyembro ng ICC. Whether nasa Pilipinas siya o sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Yung Interpol nga ang dinaluyan nung pagpapahuli natin kay Alice Guo. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hinihiling na mag-cooperate para huliin ng isang tao na wanted sa Pilipinas, panahon na at lawful talaga na mag-request sa atin o kaya sa China na mag-enforce ng warrant of arrest kay Duterte sa Pilipinas man or sa Hong Kong. Interpol obliged na. May nag-comment sa baba na isang bobo, tanga-tanga, utu-utu, inutil, ang paslupang pangit na mahirap na DDS. I-report daw to kasi fake news. Putang ina, fake news pa ba to? Fake news pa ba to? Na nagpa-panic mood na sila ngayon? Fake news pa ba ito? Imposible naman si Bato arestuhin. Si Bato utusan lang. Tapos yung nag-utos kay Bato, hindi pwedeng hulihin. Paano nasabing fake news yun? Si Arturo Las Cañas na mismo nagsabi, siya ay nagpasa ng affidavit sa ICC patungkol kay Pusit at kay Bato. Tapos si Bato ang huhulihin, si Pusit hindi. Napaka-unfair. Kung ganun man lang mangyayari, mag-whistleblower na lang si Bato para idiin si Pusit. Di ba? So, continue natin, mga kababayan. Noong level. Pero, arrest warrant versus Bato de la Rosa, other Duterte officials coming soon. According kay Cristina Conte. Ayan na, ito po ay sa Billionario News po ito ha, Billionario News po ito. Billionario News Channel. Di ba? Arrest warrant versus Bato de la Rosa, other Duterte officials coming soon, according kay Attorney Cristina Conte. Ito po siya si Attorney Cristina Conte. Siya po si Attorney Cristina Conte. Kasama ni Nicole Minares. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ako ikulong, tapos yung mga nag-utos sa akin hindi, mag-whistleblower na lang ako. For sure, laglaga na to. Damay-damay na ang lahat. Di ba? Mahirap kasi yung kayo yung nag-utos sa akin, tapos ako nakulong, kayo hindi. Damay ko kayo. Di ba? So yun lang ha, mga kababayan. Dito tayo sa sunod.
Basta yun, nagpa-panic mode na daw, di umano. Dito tayo mga kababayan sa sunod na issue. Mga kababayan, ako sunod. Basta yun, nagpa-panic mode na daw, di umano. Dito tayo mga kababayan sa sunod na issue. Mga kababayan, according sa nakarating sa aking balita, ang host daw ng SMNI na si Jeffrey Silis, lumabas na ibang bansa at nag-file ng asylum sa ibang bansa kasi natatakot o nagtatago na. Ka-Eric, naku, mga kababayan, Jeffrey Silis, tumakbo. Ito mga kababayan, buksan natin. Ito wait lang ha. Paano ba ito buksan ng malaki? Hindi ko makita eh. Dito tayo sa isang sa cellphone. Ito mga kababayan ha, buksan ko. Kasi mahirap pag hindi mo buksan eh. Kahit make sure na meron tayong evidence. Ito, Facebook ito ha. Klaro po yan ha, mga kababayan. Sunshine Media Network International host Jeffrey Silis has confirmed that he left the Philippines. Nako! Jeffrey Silis, Sunshine Media International host Jeffrey Silis confirmed that he left the Philippines due to alleged harassment directed at him and his family. Tito Nonong, mega love shout out po. Eto na. Tatago na ba sa Pilipinas? Lumayas na. Nako, mga kababayan, kakapasok lang na balita. GMA News. 1 day ago yan na in-upload ng GMA. GMA News yan hindi galing sa akin. May check badge. Totoo yan. GMA galing. Jeffrey Silis. SMNI News. Lumabas na ng Pilipinas dahil sa harassment daw sa kanya at sa kanyang pamilya. Bubuksan natin kung gaano ba katotoo ito, mga kababayan. Ito na. Jeffrey Silis to seek asylum over alleged harassment. Asylum. Saang bansa kaya ito? Saang bansa kaya ito magtatago? Naghahanap ng asylum. Si Jeffrey Silis yung na-contempt. Yung na-contempt sa TRICOM hearing. Willie Perluwalila. Miguel love shout out po. Naku. Lumayas na ng Pilipinas ang host ng SMNI. Sa Canada na, sa Timor-Leste. Hala, mga kababayan, sa China siguro. Panilo, sana rin hulihin ng ICC. Nako, nakatunog na si Silis. Eto na, mga kababayan. Ngayon ninyo sabihin fake news na naman ito si Kent Garcia. Jeffrey Silis, tumakbo na at lumabas na ng Pilipinas kasi dahil daw sa pangaharas sa kanya at sa kanyang pamilya. Ay nako, eto na. Basahin natin. New York, Sunshine Media Network International host Jeffrey Silis has confirmed that he left the Philippines due to alleged harassment directed at him and his family. Now in the United States, Silis said he is avoiding possible arrest warrant that he claims are part of a broader campaign of political persecution against supporters of former President Rodrigo Duterte. Duterte is currently detained at International Criminal Court for alleged crimes against humanity. The purpose is to really take myself away mula doon sa abusadong mula doon sa abusadong ilalabas na yata na arrest order ng House of Representatives. Silis said in an interview with GMA Integrated News in New York. Nako, kaya pala pumunta ito ng Amerika, itong si Jeffrey Silis, kasi nga daw,
ilalabas na daw yung arrest warrant sa kanya kasi nga daw ginigipit itong mga supporter ni Digong. Isisi na naman kay BBM ito, mga kababayan. Si BBM na naman ang sisihin. Kaya pumunta ng Amerika, kukuha ng asylum. Kasi iba ilalabas na ang warrant. So kanya-kanyang lipad na ito, kanya-kanyang tago. Mga kababayan, Ma'am Yamalay, silo po, Ma'am Naval Girl, hilo po. So ano ito, takbuhan na. May nakita pa naman ako, bukod kay Jeffrey Celis na host, nandun na din yung dalawang host na magkapatid. Yung tabingi ang ulo, yung banat ng banat. Yung tawagin natin sa pangalang Bay. Banat-banat Bay. Yung magkapatid, nandoon na. Kanina lang, napanood ko yung post nung kapatid ni Banat Bay. Nandoon na sa, kay Black Mamba, yung revolto ni kilala nyo, yung isa din, na kapatid ni Banat ng Banat Bay. Yung kapatid niya, nandun na sa revolto ni Kobe Bryant. Takbuhan na ba? Nakita ko yung kapatid ni Banat Bay, nandun na. Kasali ko sa GC yan. Kasama kami sa GC. Nakita ko yung post niya. Hindi ko na-view dito kasi kaibigan ko yun eh. Kahit magkaibigan kami, problema nila yan. Hindi naman ako nangingialam sa mga live nila. Yung live ni Banat Bay, bahala siya sa buhay niya. Yung live ni Coach Uli, bahala siya sa buhay niya. Yung live ni Dada, bahala siya sa buhay niya. Kahit magkakaibigan kami ng mga yan, kilala ko yung mga yan, wala akong pakialam sa kanila, buhay nila yan eh. Kanya-kanya kami live dito eh. Andoon na sa New York. Hindi ba po magkasama ata sila ni Jeffrey Celis dito? Yung mga host ni Kibuloy. I believe wala po yan sa karapatan nila na pakialaman ang mga fundamental na constitutional guarantee sa karapatan ng malayang mamahayag, malayang pagsasalita at kung may reklamo sila sa aming pananalita at pahayag, they can file case but not weaponize Congress as a tool for persecution. Sabi ni Jeffrey Celis. Ayan. Mga kababayan, maraming salamat sa 8,000 live viewers natin dyan. Magti 10,000 pa tayo maya-maya niyan. Nako. Kanya-kanyang liparan na ito. Kanya-kanyang sick asylum na ito. Kasi ilalabas na ang warrant ng Congress, ng tri-committee hearing. Parang nagsasama-sama na yata sila doon. Si Coach Uli, si Banat Bay, si Jeffrey Celis, sino pa? Baka nandun na din si Sas. Nako. Oo, nakita ko pa naman yung kapatid. Si Banat Bay nga, nandun na din eh. Kasi, posible naman na may isno sa Makati. Wala namang isno dyan sa Makati, Banat Bay, pero naka-jacket ka ng makapal. Mahirap naman magkaroon ng isno dyan. So, ibig sabihin, nasa New York nga kayo. Kaya? Ito na, mga kababayan. Speaking of Jeffrey Celis na yan. Speaking of Jeffrey Celis, ito na. Tumakbo sa New York. Kasi magsisik ng asylum. Kasi daw harassment daw. Harassment ba talaga o yung natatakot sa warrant? Speaking. Kaya kahit ba tumakbo sila sa ibang bansa, hindi pa rin ba sila mahuli? Ay, ito. Ito ang problema, mga kababayan. Kahit nasa ibang bansa sila, kahit nasa Amerika sila, pwede silang arestuhin. Bakit? Ito na. OFW na fake news kinasuhan ng NBI. Ito na, mga kababayan. OFW kinasuhan ng NBI. So, Ken, paano katotoo yan na kinasuhan ng NBI yung OFW? OFW yan ha? Ito na, mga kababayan. Buksan natin. PTV News ito. Ito ha, mga kababayan. Wait lang. Ito ha. Ayusin ko lang, mga kababayan. Wait lang. Paparinig ko sa inyo. Ito. Nagsampa ng kaso ang NBI laban sa isang vlogger dahil sa pagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon hinggil sa sinabi ni NBI Director Jaime Santiago tungkol sa mga OFW. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa.
Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. Gumagalat ang video na ito online na makikita